Nako po mga kababayan, breaking news po tayo. Kong Lebiste pumalag. Binuljak itong si Auntie Claire at matapang na sinugod ito. At sabi kasi mga kababayan ni Auntie Claire, itong mga pinasabog ni Congressman Lebiste sa FB ay isang chismis at walang katotohanan. Ngayon po mga kababayan, binalikan po ni Representative Kong Lebiste ng Batangas. Hoy, Claire Castro, makinig ka. Ito ang matapang na winika niya mga kababayan. Nasupalpal tuloy itong vlogger ng palasyo. Kasi naman mga kababayan, yung Cabral Files, orchestrated daw. Bakit? Nandun si Sandro Nandun yung mami niya na asawa ni BBM. Nandun din yung uncle niya. Wala daw katotohanan. Nakita nyo, sumabog ang pangalan nung nanay at nung anak at nung uncle. Ngayon, sinabi, ay, chismis lang yan. Wag kami, sabi ng palasyo mga kababayan. So, eto na. Gusto nilang ipa-notaryo. Gusto nilang buhayin si Cathy Cabral na di umano ay nasa Portugal. Lumipat sa Brazil. Pagkatapos sa Japan. Ano ba talaga? Nagmumulto na ito, mga kababayan ko. Kasi nga, nabanggit yung mga amo. Kaya chismis na ito. Ngayon, mga kababayan, Kong Lebiste sumabog. Eto, nasupalpal ang ante nyo. Ngayon, iyak si Auntie Claire. Pakinggan po natin, mga kababayan ko. Di ba binanatan din ni Marcoleta itong palasyo kahapon? Binanatan din niya si Tito Soto at Lacson at itong si Tambaluslos. Sabi kasi ni John Vic Rimulya, malinis. Walang fingerprint. Talagang walang makitang ebidensya. Napakalinis ang pangalan ni Martin. Ngayon, ito na si Kong Lebiste. Sumabog na. Yari si Auntie Claire ngayon. Pahiya ng todo. Bumalandra sa kisame ito si Auntie Claire. Nako po, mapapahiya ito. Ito na. Maluha-luha si Kong Lebiste dito. Na mariing ipinagtanggol ang Cabral Files. Katotohanan nito at hindi kasinungalingan. Auntie Claire, makinig ka. Makinig ka, Auntie Claire ng palasyo. Ito na si Lebiste. Masasampal ka ng harap-harapan. Aaminin ko, maraming mga kasamahan ko sa Kongreso galit. Dahil ngayon, nagtatanong ang mga taong bayan sa social media, ang laki pala ng budget, saan napunta? Maraming siguradong nakiusap din kay Sec Vince na huwag isa publiko ito. Pero sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na gusto niyang maisa publiko ito. Kaya ako gusto nung una na si Sec Vince na lang ang magsapubliko nito para hindi ka questionin pa ng ibang mga ahensya ng gobyerno katulad ni Yusek Claire Castro ang authenticity na ito. Pero si Sec Vince mismo ang nagbigay sa akin ng ibang mga files dito. Hindi nga si Yusek Cabral ang nagbigay ng ilang mga files nito sa akin. Si Sec Vince ang nagpabigay sa akin ng ilang mga files dito. Kaya I'm sorry, but there's a reason I suppose na hindi pa nagpahayag si Secretary Vince sa media. I don't know why Yusek Claire is not coordinating with him. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Sec Vince will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps. Ayan mga kababayan, intro pa lang sabog na si Auntie Claire. Kita nyo. Isipin mo, sinabi ba namang, ay nako, chismis lang yan, Lebiste, pasikat ka lang.
Walang katotohanan yan, orchestrated yan at gawa-gawa mo. Parang ganun ang gustong sabihin ni Auntie Claire na itong mga pinalabas ni Leviste na galing dito sa di umano ay namayapa. Naniniwala ba kayo na namayapa itong si Cabral? Bali-balita nga, nasa Brazil ito Oh, mga kababayan. Bakit hindi pinuntahan ni BBM doon? Doon sa himlayan niya, doon sa Quezon City. Oh, ba't walang mga politiko na nagpa-picture doon? Sige nga. 'Di ba dati-rati naman pagka may mga matataas opisyal ng gobyerno na namamayapa ay nagkakaundogaga sila na bisitahin. Bakit ngayon wala kang makitang mga picture-picturean na pa-photo op nila? Wala. Ngayon po, ituloy pa natin paano balatan ng parang skinny, boneless itong si Auntie Claire ni Kong Leviste. Nako, umapoy sa galit ito. You make fool of yourself, sabi ni Kong Leviste. Attorney Claire Castro of Malacanang or the Palace make her full of herself. Niloloko niya ang sarili niya. Why not? She couldn't coordinated with Secretary Vince Dizon. He's the one who gave me the Cabral files. Not in my position. He was the one who gave it to me. That's the sacred heart tuloy. Sacred files of the Cabral files. And Martin Romualdez is the one and made the biggest insertion, make of billions. And Sandro and his mommy, FL Marcos. Nako, mga kababayan ko. Yari si Auntie Claire dito. Nasungal-ngal ng bawang ito. Lang, sir, meron po bang, ano po yung mga nakita ninyong irregular dito sa mga inilabas po ninyong dokumento? Marami po ang pwedeng talakayin tungkol sa mga dokumentong ito. Pero ang siguro basic fact is, walang dahilan na hindi tayo transparent sa budget allocations ng ating mga distrito. In fact, some of this data is publicly available, including magkano yung budget na nasa gaan naman ng bawat distrito. Pero yung public data na yon na hindi pinipresenta on a per district basis alone ay surprising sa iilang mga mamamayan kasi ganyang kalaki pala ang nakukuha ng kani-kanilang mga distrito. Ang nakita kong reaction sa Facebook. 3.5 trillion pesos ang DPWH budget ng 2023 to 2026. Ang mga nakukuha ng mga distrito umaabot sa 50 to 60 billion pesos during that time period. Ang mga average siguro, kung 3.5 trillion divided by 253 districts, ay mga nasa 15 billion pesos. At sana napupunta sa magagandang mga proyekto ang 15 billion pesos per district DPWH budget. Pero ang hindi public sa mga files na ito, ang datos kung sino ang nagpro-propose ng mga proyektong ito. At ang isang terminology na na-introduce sa recent discussions surrounding the budget system of Yusek Cabral ay ang term allocable. So ayon sa mga files na ito, 401.3 billion ang allocable budget sa taong 2025. At ang non-allocable o outside allocable ayon sa files na ito ay nasa mga 600 plus billion pesos. Ang 401 billion pesos na ito ay ang district congressman pwedeng mag-errata o amend. Ang outside allocable naman po ay iba ang nagpro-propose ng mga proyekto. Maaaring meron din input
or meron din alokasyon ang mga district congressman sa outside allocable. At yun din po ay pwedeng ipaliwanag ng DPWH paano dinidecide yung proponents para sa outside allocable. Pero para sa very short appreciation ng publiko, ang magandang tignan nga po ay magkano ang allocable budget ng bawat district representative at tanungin paano ni Yusek Cabral kinompute ito. Ibinahagi po ni Yusek Cabral sa akin noong June 11 sa aming unang meeting sa kanyang opisina ang kanyang high-level budget allocation formula. Pinsala ng bagyo dahil sa baha. Matinding traffic. Ayun mga kababayan, pag inisa-isa nyo yung mga pinost ni Representative Lebiste dito sa FB niya mga kababayan, kahit i-search nyo po, ay makikita rin po si Boying Rimulya, yung ombudsman na may insertion po. Billion din po ito mga kababayan. Si Martin Romualdez, si Sandro, at napakaraming mga congressman. Naku po, yari. Paano kaya nila tatakasan ito? Pati yung si Benny Abante, mga kababayan, tila may project na ICAT sa Manila, pero bungal-bungal. Nako. Di ba yun yung mahilig bumatikos kay BP Sara ng impeachment? Na yan nga ang kanilang trinabaho ng buong taon para ma-impeach si Sara. Ayun, na basura. So ngayon, naglabasan ng mga pangalan nila dito. Nako po. Meron nga siya pong acronym dito, yung acronym nga niya po ay ang kanyang Baseline Balanced Managed Parametric Formula adopted in the National Expenditure Program Preparation. Pero ang lumalabas ay hindi naman ayon sa populasyon, land area o pangangailangan ang budgetary allocation, kasi may ilang mga distrito na napakalaki ang alokasyon kahit na mas maliit ang kanilang populasyon kaysa sa mga malalaking distrito na malaki ang pangangailangan pero maliit ang alokasyon. At ang nasabi ko na nga din po sa ibang mga interviews ay napansin ko nga po na may mga distrito na malaki ang populasyon at marami din po kasing mga contractor doon. O mga kababayan, saglit lang ha. Ipakita ko lang po itong inano ni Kong Lebiste, mga kababayan. Ipapakita ko, wait lang ha. Ito po siya. Ito yung sinabi po ni, nasaan nga ba dito? Ito po mga kababayan. Ipakita lang po natin yung post ni, ito po, sabi kasi dito mga kababayan, nagpasalamat po itong si Kong Lebiste kay Lacson. Ito po. Sabi niya dito, Lebiste, nagpasalamat kay Sen Lacson. Hinikayat si Castro na huwag i-cover up ang katotohanan. Nakita nyo, mga kababayan ko. O yan, si Lacson mukhang pumapanig na sa katotohanan na huwag i-cover up ang mali. Diba? Sabi nga huwag i-cover up. Bicol Saro Party List ni Terry Ridon, may 150 million insertion. Nako po, mga kababayan ko. Tindi nito. Ayan, no? Pakita lang natin mga kababayan ha, para hindi po tayo i-check po natin ito para lang makita nyo. Ito mga kababayan. Para hindi nyo sabihin na chismis tayo. Ayan, Bicol Saro Party List si Terry Ridon, may 150 million insertions sa 2025. DPWH budget. Nako po, nasungal-ngal tuloy si Ridon dito. Nagngangaw-ngaw kasi ito, mga kababayan. Ayan, may mga taga Pamplona at Pasakaw, Kamsur ba dito? Kumusta ang 150 million project ng Bicol
party list ni Kong Terry Ridon. Nako po, mga kababayan ko. Nakakahiya naman. Tindi nito ha, na pasabog ha. O, di natin makita yung post ni Ping Lacson. O, at least mga kababayan, nabasa ko sa inyo. Ayun o. Ito sabi mga kababayan, no? Kung may ibang kumakalat na partial listahan ng insertion ni Yumaong Yusek Cabral, hindi po iyong galing sa akin. Hindi ko po ito ilalabas sa pamamagitan ng iba. Gagawin ko po ito ng direkta ayon sa listahan para sa 2025 DPWH SNEP. May 401.3 billion allocation. Nako po. Grabe, no? Allocable sa district congressman, 14.5 billion sa party list, 20.6 billion sa senators ng 19 Congress at 285 billion sa iba't ibang proponents. Paumanhin po sa buong gobyerno at alam kong maraming magagalit sa akin dahil dito hindi ko po layuning personal kayong maapektuhan. Isusulong kong talakayin ito sa Kongreso pagkatapos ng Pasko. Ayan po mga kababayan ko, mga pasabog. Matindi ni Kong Lebiste. Kaya ang mga korap dito, handa-handa kayo after ng bagong taon kasi gigisain kayo ni Marcoleta at ni Lebiste dito. Kaya maganda na isiwalat sa publiko ang budget ng bawat distrito at bahala na lang po ang publiko maghusga ano ang naging basehan para sa alokasyon ng DPWH sa kanilang mga budget. Wala pong dahilan na mag-cast out si Yusek Castro sa in-upload kong data. At I'm sorry to say this, but I think she will make a fool of herself because Secretary Vince and others in DPWH and others in Congress will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Okay. So basically you're saying may formula, hindi nasunod. Is that irregular? Hello? Wala pong formula. Ang unang-unang sinasabi ko po ay kahit na hindi ako magsabi na may irregularity dito, mabuting malaman ng publiko ilang bilyon ang DPWH budget ng kanilang mga distrito taon-taon at sa nakaraang mga taon. Baka yung irregular nga dito, bakit ayaw isa publiko ang budget ng bawat distrito sa Pilipinas? Yan po ang irregular. Dapat malaman ng taong bayan saan napunta ang 3.5 trillion pesos budget. Kahit sino na magbibigay ng kanilang opinion, sa tingin ko naman wala naman mag-argue against the need for transparency on the per district budget allocation. Yes, we agree on the transparency. Oo nga naman, di ba? Ba't nyo itatago kung wala kayong tinatago? Sabi nga ni Kong Lebiste, hindi naman lahat ng mga nakalista dyan, corrupt na. Yan ang sabi niya. Ang gusto lang dito, mga kababayan, nililinaw lang maging transparent. Yung iba, galit na galit. Kasi nga naman, pag nalaman at ikumpara yung kanyang project na bungi-bungi na kalsada, bungi-bungi na akala mo buk-buk na muka, yung pa-ispalto niya, bak-bak dito, bako-bako doon, parang muka na tinapalan ng ispalto na hindi nag-e-eskinol. Nakita nyo naman yung mga kalsada natin. Lalong-lalo na dito sa parte ng Bulacan. Diyan sa Bicol. Anong ginagawa nyo sa bilyon-bilyon na trilyon na budget taon-taon? Bak-bak dito, bako-bako doon, sampal dito, sampal doon, hindi pa nasisira, malinis na malinis pang kalsada, binabakbak na, pinag-aagawan na ng kontraktor. Nako, pera na. Nagbubutas ng ginto, akala mo gutom na gutom. Ngayon, inilahad ni Lebiste, galit kayo. Sabi naman ni Auntie Claire, chismis lang yan, Lebiste. Narinig lang na nandun yung pangalan ng amo niya. Nagngaw-ngaw na. Yan, nasuplak tuloy. Sana sagutin ng Auntie Claire to.
but I just So, mean, so yung, meron po ba kayong yung plan irregular, to yung irregular po, One Tube Goat will get you to your destination. O mga kababayan, mag-comment po kayo ha. Kailangan po kasi ito. Sumama po kayo sa mga diskusyon natin. Kailangan nyo na mag-comment kayo. Ano ba ang magiging reaction nyo sa mga ito? Ginagawa tayong tanga ng mga ito, mga kababayan. Trilyones ang pinaghati-hatian. Tapos bungi-bungi na kalsada ang project nila, mga siraulo. 'Di ba, mga kababayan ko? Sinong hindi mapapasiraulo dito? 'Di ba? Pare-pareho tayong nagbabayad ng tax. O, 'di ba? Pare-pareho tayong gumagamit ng kuryente. O, may tax yan, 12% VAT. O, bibili ng diaper, bibili ng sabon, ng kung ano-anong produkto na kailangan sa bahay. Kakain ka sa Jollibee, may tax yan. O, sinong hindi magagalit? O, mga loyalista yan? Loyalista? Hoy, gumising! Loyalista! Gumising ka! Gumising ka na sa kalokohan at katangahan mo! Negative 3 na ang amo mo. Oh. Naniniwala ka pa rin negative 3 ang survey? Isipin mo. 41 ang hindi naniniwala. Mas maliit doon sa nagtitiwala sa kanya, 38 ba yun? Kasi distrust sa katras ibig sabihin negative 3. Yun po ang sinabi ng balita, negative 3. The lowest survey of all time in the world. Kakahiya ito. Tas loyalista yan. Loyalista yan. Magising ka na. Huwag tatanga-tanga. Huwag tulog-tulog sa pansitan. Kaya kayo nabubuljak Tapos sasabihin nyo ang DDS, DD shit. O yan, sinong bobo ngayon? is actually not the data. It's more the reaction na parang hindi pa nga nila isinas sa publiko ang kanilang available na budget data. Naglabas lang ako ng budget data tapos ganito po ang kanilang reaction. And all this time, until I brought it out, at ang data na ito ay nasa kamay ng napakaraming mga miyembro ng Kongreso at DPWH din, itinatago pa ang available naman pong data tungkol sa DPWH budget per district. Okay. So just to clarify, sir, will this are you saying that this is just for transparency and you're not seeing any irregularity? Ang ICI at Ombudsman ay gumagawa ng mga investigasyon pa tungkol sa mga irregularities, linking, for example, the proponents of projects to the contractors who are eventually awarded the projects. The budget data is a starting point. There might be some cases where prima facie the proponent is linked to the contractor and that is an irregularity. But in other cases, there might have to be some further research on if there is a relationship between the proponent and the contractor, and maybe AMLAC can help find out if there was a financial transaction behind the insertion. But I think the most irregular thing here is bakit itinatago all these years yung budget per district data ng DPWH. At babanggitin ko lang din po na BPI helps you do more. Oo nga naman, all those years, mga kababayan. Sipin nyo, panong kopong-kopong, tapos tinatago. Tapos pag nalaman, galit. Ba't kayo galit? Loyalista yan? Loyalista? Ayan, kaya kayo nabubuljak Loyalista, tatanga-tanga Sabi ni Tomas ng San Pablo. Galit na galit. Ayaw ko nang maging loyalista. Ayaw kong maging tanga. Nako po, galit na galit.
Yan, nasusupal-pal ito mga loyalista na ito. Pasensya na po ha. Kasi hanggang ngayon loyalista kayo eh. 'Di ba? Tapos binabash nyo ako. Ayoko maging tanga-tanga. Ayan, nabubuljak kayo ng mga viewers natin. Nung September, sinabi ni Sec Vince, isa sa publiko niya ito. Marami pong nagtatanong sa akin, bakit ko hindi ito isinapubliko nung September pa? Kasi sabi ni Sec Vince sa akin na isa sa publiko niya. Aaminin ko din po, marami sa Kongreso, nung sinabi ko gusto ko mag-privilege speech para isapubliko ito, nakiusap sa akin na wag isapubliko ito. Kaya mas gusto ko sana na si Sec Vince na lang ang magsasapubliko nito para hindi ako ang sisisihin ng ating mga kasamahan. Kahit hindi po ako kasama sa kwento, gusto ko lang lumabas ang istorya na to. At hindi po ito naitanong pa ng ibang mga media, pero naisapubliko na nga ito ng PCIJ noong Nobyembre. At meron po silang anonymous source para sa kanilang file. Meron pong ibang mga file sa kanilang istorya na galing sa ibang source. Pero ang ibang mga files ng PCIJ sa kanilang story noong November ay ako. Kaya kahit hindi po ako kasama sa story, okay lang sa akin. Gusto ko lang maisapubliko ang data ng budget per district. Noong November din, pinakita ko sa ICI at sa Ombudsman ang buong file na nakuha ko mula sa opisina ni Yusek Cabral at sinabi nila sa akin then, only then did they see it. And I'm thankful that this Tuesday, the DPWH finally turned it over to the Ombudsman after all of this happened. I think that I was the one who, in good faith, showed it to them in November, and yet I don't know why people are asking why I'm only talking about this now. I gave an interview in November also talking about this list, in fact, several interviews, and was saying that Yusek Cabral knows more about the DPWH budget than any other official, and that she should be made a state witness. At ikinalulungkot ko po na hindi ito na-actionan ng gobyerno. Pero for the record, nung November ko pa sinasabi lahat ito, nung buhay pa si Yusek Cabral. Ayan, naiyak na siya. O mga kababayan, naiyak na po si Kong Leviste dito. Naku po, naiiyak tuloy ako mga kababayan. Okay, thank you po. Sir, sorry, Marian, go ahead. Sige, go ahead ate. Come on na. Sir, itatanong ko lang yung in-upload nyo na 2023 to 2026 data. Meron din bang irregular doon? Again, yung irregular, bakit hindi ito inilalabas after all these years? Ang taong bayan ay may karapatan na malaman saan napunta yung 3.5 trillion pesos. Pero aaminin ko, maraming mga kasamahan ko sa Kongreso galit dahil ngayon nagtatanong ang mga taong bayan sa social media, ang laki pala ng budget, saan napunta? Maraming siguradong nakiusap din kay Sec Vince na wag isa publiko ito. Pero sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na gusto niyang maisa publiko ito. Kaya ako gusto nung una na si Sec Vince na lang ang magsapubliko nito para hindi ka questionin pa ng ibang mga ahensya ng gobyerno katulad ni Yusek Claire Castro ang authenticity na ito. Pero si Sec Vince mismo ang nagbigay sa akin ng ibang mga files dito. Hindi nga si Yusek Cabral ang nagbigay ng ilang mga files nito sa akin. Si Sec Vince
ang nagpabigay sa akin ng iilang mga files dito. Kaya, I'm sorry, but there's a reason, I suppose, na hindi pa nagpahayag si Secretary Vince sa media. I don't know why Yusek Claire is not coordinating with him. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Sec Vince will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Ayan, mga kababayan ko, napakatindi ng banat na ito ni Kong Lebiste. Nako po, mga kababayan ko. Ano ang sabi ng mga komento? Pwedeng maging senator, this is smart man. Good job, man. Marcos, step down now. Halaka. Galit talaga mga magnanakaw ng politikong buwitre at buhaya sa gobyerno dahil natanggalan na sila ng maskara. Nako po, please protect this young man, congressman. We support you, Rep. Lebiste. Just be careful sa mga kawatan at sa gobyernong ngagba na ito. Puro sila magnanakaw. She's a fool since she became the PCO undersecretary. Nako po, mga kababayan ko. Paano propagandista yan si Ante Claire since day one, sinungaling pa, halaka. Protect this young man at all costs. Ilan na lang silang nagtatanggol sa bansang Pilipinas, gaya ni Senador Marcoleta. Nako, mga kababayan ko. Yusek Claire Castro, hindi pwedeng mag-resign. Mawawalan tayo ng clown. Nako po. Castro is not after for justice. Instead, magpasalamat para makakuha ng leads. Umandar na naman ang pagkapalengkera. Nako po. You are a brave, caring, and loving Filipino to our country. Kong Lebiste, God bless you. Vince Dizon is under bribery scheme of his mentor, Marcos Jr., sabi ni Ron Candel. Tignan natin ang katapatan ni Vince Dizon. Is he ready to save himself from the scrutiny of the people? Ginagamit siya ni Marcos Jr. para maging shield niya at gumanda pa ang sirang-sira niyang imahe, o patuloy siyang nagiging strong defender ni Marcos Jr. Mas gusto ko pang he remains with his corrupt circle kaysa mag-hero of the people. Instance siya dahil sobrang too late na to save himself from total destruction due to his close corrupt. Nako, mga kababayan ko. Anong masasabi niyo po dito? Nako po, nako. Kaya kung inabot mo ang part ng bidyong ito, mga kababayan ko, mag-comment kayo kung saang lugar, anong bansa, ng mga OFW na tuloy-tuloy po na sumusuporta po sa atin. I-share, i-subscribe, at i-click nyo yung notification bell natin. Re-replyan ko po kayo, mga kababayan. Sabihin nyo lang anong location kayo, abroad man, anong lugar. I-shoutout ko kayo. Salamat po. Basta makita ko yan, re-replyan ko kayo, mga kababayan. Salamat po.